Okay, so habang mainit-init pa, post ako ng ating sprocket combination dito sa ating stock na Raider na 115 ito. And nag-post ako ng 1130. 30 yun, tapos 11T itong sprocket na to. Ngayon, tuturuan ko kayong mga kombinasyon. Tuturuan ko kayo ng konting daya para sa inyong mga Raider na stock. Yan. Stock yan, stock na Raider. Stock na makina. Stock na tambutso, nakakarburador lang, tapos maninipis ang gulong. Ayan o, maninipis ang gulong. Ayan. So ang daming nagrereklamo sa akin, ang daming mga nagmamagaling sa social media na naman, sino ba daw ang aking niloko sa sprocket combination natin na to. Ngayon, ang Raider FI ay gumagamit ng 1438. So ang sprocket ratio niya is nasa 2.7. Ito is rider carb. Mostly ginagamit ng carb ay 1442 or 1443. Di ba? Ngayon, tumalon tayo ng 3 ngipin pababa. Naging 11. Tinimpla ko lang siya. Ginaya ko sa FI. Tinimpla ko. Ginawa kong 1130. So meron siyang sprocket ratio na 2.7. Ibig sabihin, mas mataas siyang dumulo kaysa sa sprocket combination ng 1443. Ngayon, ano ba ang konsepto nito? Bibigyan ko kayo ng isang matinding explanation dyan na basic lang. Ang ganito kaliliit na sprocket ay nakikita nyo mostly ginagamit sa mga tricycle, di ba? Gumagamit sila ng ganitong sprocket kasi para maibsan ang load na karga-karga ng tricycle. Kahit sobrang daming laman yan, kaya niyang paandarin. Ngayon, pabababain mo ang kanyang top speed para pataasin ang kanyang arangkada. Para kahit may karga siya, hindi ka mamroblema sa takbo, di ba? Ngayon, since single naman ang ating motor, yung 11 na kinontra naman natin dito sa likod. Kinontra natin yan. Kasi kung paliliitin natin yan, bababa ang kanyang top speed. Para makontra natin yon, paliitin nyo ito para tumaas ang kanyang top speed. Diba? Ngayon, ang downside lang ng ganitong kombinasyon is matakaw siya sa kadena. Matakaw siya sa kadena. Bakit? Kasi pag nagpaliit kayo na nagpaliit, ang kadena nyo ay mostly sumasabit dyan. Meron din siyang sasabitan dito sa parte na to. I-compare nyo sa mga kadenang hindi sumasabit. Yan. Kaya dapat, kung gusto nyo talagang kung gusto nyo mangombinasyon ng ganito, at least dapat manipis ang inyong swing arm or sakto lang. Sakto lang yung inyong Ngayon, nakikita nyo bang nasabit yan? Nasabit yan ngayon kasi pag inupuan yan ng rider, pag inupuan ng rider yan, yuyuk-yuk ang kanyang sprocket. Pag yumukyuk yan, ito kakawang. Kakawang niya ng ganyan. Lagi niyong tatandaan, kapag umaandar ang ating sprocket, ang laging tensyonadong parte ng ating kadena ay ito lang. Pasimula dito hanggang doon. Lahat ng kadena dito sa ilalim, laylay na yan pababa. Laylay na yan. So free na yan. Free na yan sa tension. Ito lang ang tensionado dyan. Simula dito. Yan lang ang may tension. Pasimula dyan. Lahat ng kakabitan niya. Ay, ito pala. Pasimula dito. Kasi di yan nakasabit yung ngipin. Yan lang yung bagting. Babagting dyan. Hanggang doon. Ngayon, pagdating dito sa babang ito, yan. Lahat yan, laylay na yan. Kaya, once na nagkombinasyon kayo ng ganito, dapat isipin nyo rin yung sasabitan niya dito sa taas. Okay lang dito sa baba Kasi kapag laylay naman yan, pwede nyo luwagan ng kadena. Bababa naman yung nyo. Dapat ito. Ngayon, ang dapat na set up ng inyong rider 150 is manipis ang gulong para hindi siya masyadong maraming grip na binubuhat. Kayanin ang ating engine sprocket. Ngayon, manipis. Kasi mostly naman nag-set up kayo ng maninipis na gulong, di ba? Try nyo rin panipisin, paliitin yung ngipin sa unahan, paliitin din yung ngipin sa likod. Hindi laging 1443 or 1445.
Kasi mostly kasi kaya nasanay tayo ng 1445, 1440, 1442, 1443 kasi yan na yung ating nabibili sa market. Set na yan, may kasama ng kadena. Pero kung gusto nyo mga kombinasyon, try nyo yung ganitong kombinasyon. Yan, try nyo yon. Kasi try nyo lang, bago kayo kumontra, bago kayo magreklamo, try nyo lang. Kasi magkano lang sprocket na yun, wala pang 100 pesos. Ito nasa 150 pesos. Sa Shopee ko lang yan nabili. Ngayon, anong lock ang pwede dito? Kasi pag naglagay kayo niyan, wala na siyang lock dyan. Sasabitan na nito. Bumili kayo ng circlip. Ayun o. Circlip yan. Once na may circlip yan, hindi na yan bibitaw. Kahit anong gawin nyo, di yan bibitaw. Di yan tatalsik. Ang daming sinasabi ng iba, pag daw nagpalit ako ng nagpalit kayo ng sprocket combination, magbabago daw ang reading. Hindi po. Basta ang kanyang sprocket combination, sprocket ratio niya is parehas sa dati nyong yung ratio yung ratio. Basta parehas yung sprocket ratio nyo, dun sa dati nyong same lang ang reading. Pero kapag ginupakan nyo yan, pag tinesting nyong sakyan, makikita nyo kung gaano kalayo ang diferensya ng kanyang performance. Unang-una, isa pang explanation, logic lang. Pag nagpaliit ka nyan, gagaan. Pag nagpaliit ka nyan, gagaan. Ngayon, pag maliit na yan, meron niyang labis na kadena. Masyadong maraming labis na kadena kasi ang laki ng ibinaba niyong ngipin. Gagaan pa rin yan. Tapos lagi niyong tatandaan, kapag ang makina ay mas magaan ang kanyang iniikot, less stress yan dyan. Magbibigay yan ng power kumpara dun sa ibang kombinasyon. Kung rereklamo na naman kayo at mag-aalam-alaman na naman kayo, kasi kung ano yung nababasa nyo sa Facebook o nakikita nyo sa internet, wala na ako magagawa dyan. Hindi ko kailangang maniwala kayo sa akin. Basta wala namang problema kung susubukan nyo. Subukan nyo lang. Sa halagang 80 pesos, sa halagang 150 pesos, o ipagpalagay ng 300 pesos ang magagastos nyo. Same na kadena, same na sukat. Sa halagang 300 pesos, bakit hindi nyo subukan? Subukan nyo na lang bago kayo magreklamo. Okay? So, yun lang. Sa sprocket combination, wala namang masamang sumubok. Try nyo lang, try nyo lang. Ito lang yung mga simpleng pandaya namin na kombinasyon para lumabas yung power niya. And isa pa, bakit daw yung mga nakikita nyo sa Thailand na mga wave na kargado. Unang-una kargado po yun. Bakit nagpapalaki sila ng sprocket? Yan, kargado yun. Pangalawa, ang wave, apat na gears lang. Hanggang kwarta lang. Ito, D6 na to eh. Mas magandang ubusin mo lahat ng cambio niya sa gusto mong takbo. Kaysa sobrang haba naman ng iyong top speed, hindi mo naman maabot ang dulo. O, anong pipiliin mo? Yung abot mo ang dulo? Na may arangkada ka? May suntok ba? May suntok yung kanyang performance. Sa bawat cambio, may baon ba? Or malamyan takbo, may top speed nga pero kailangan mo na sobrang habang daan, hindi mo maipasok ang 6ta. Diba? Anong pipiliin mo? So again, ulitin ko, kung gusto niyo sumubok ng ganitong kombinasyon, wala namang masamang sumubok. Bago kayo kumontra, subukan niyo muna. And kung gusto niyo sukatin, magsukat kayo ng dalawang Raider na parehas ang engine load, parehas ang setup. Kombinasyon lang ang pagkakaiba. Anong mas mabilis? Anong mas mabilis sa arangkada hanggang dulo? Same lang. Same sprocket ratio. Same setup ng motor. And, ayun. Testingin nyo lang kung gaano kalakas bumunot yung ganyang kombinasyon. Wala namang masama, di ba? Wala namang masama sumubok. Sa halagang 300 pesos, why not, di ba? Yun lang. So sa mga kukontra dyan, malaya po kayong kumontra para sa aking kombinasyon na ito. And ayun, para sa akin lang, kung gusto nyong bago kayo kumontra, subukan nyo muna. Di ba? Ito, saka na yan kasi pinapakit ko pa ang kanyang piston. Dito muna tayo kasi ang dami nagliligalig sa social media, nag-aalam-alaman. And ayun, try nyo muna.
Mura lang yan. Shopee lang yan. Shopee. Shopee upgrades. 300 pesos or less. Lock, circlip. Pang Fury. Yan o. Kaya ko initiman yan para hindi makita kung ilang ngipin. Diba? Okay, so yun lang. Bye-bye.